may resibo laban sa dalawang kongresista. O ito bago na naman to. At least ngayon, kongresista naman. Hindi pa pinangalanan ni Ombudsman Boying Rimulya ang dalawang kongresista, pero ito, tibong kongresista. Ibig sabihin na ano ngayon, incumbent na congressman. O yan, Pangalawa, ano ang ebidensya? Ang ebidensya ay bank transfer. Yun, matindi yan. Bank transfer. Yung 100 million, ganun kalaking pera, 100 million idinaan through bank transfer. So, hindi mo madidina yan. Bank transfer. At least ito, una, kongresista naman dito ang nasasangkot. Kasi naghahanap tayo, kongresista eh. Wala man lamang bang kongresista dyan? Lahat senador yung napapangalanan nung una. Tuloy, iniisip ng mga senador, sabi ng mga senador, parang Senado lang yata ang winawasak Kaya yun ang ginagamit na issue nila JBRs ito eh. Sinusunog daw ang sariling bahay. Yun ang ginamit na issue kay Lacson. Si bakit daw sa investigasyon nila Lacson, nung Senate Blue Ribbon Committee chairman pa siya, bakit daw panay senador, walang kongresista? O ito, mayroon ng kongresista. May ebidensya. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, ipakita ko sa inyo ang balita tungkol dito. O ito mga kabunyog, mga kababayan. Ombudsman Boying Rimulya, dalawang congressman, may resibo sa 100 million deposito ng kontraktor. Ito yung pagkakasabi ni Boying Rimulya. It involved one of the 15 top contractors. O yun, matindi ito mga kabunyog. Ang kontraktor na nasasangkot dito ay isa doon sa top 15. Sino ba yung sinasabing top 15? Sino ba yung sinasabing top 15? Naalala nyo yung unang yung unang paglabas ni PBBM? Tapos pinangalanan niya, sabi niya, mula 2022 hanggang 2025, sa 450 billion pesos na flood control projects, ang 100 billion dyan ay nakuha ng 15 lamang na mga contractors. Yung top 15 na yan ng contractors na nakakuha ng 100 billion, isa doon ay nagpadala ng 100 million sa dalawang kongresista. Yan. So it involved one of the top 15 contractors. At ano tong dalawang kongresista? Two active congressmen. When there was a transfer of money through the bank. O yan So napakalinaw ng ebidensyang ito. Bank transfer. Pagka ganyan mga kabunyog, mga kababayan, flagged transaction yan. Naka-flag. Naka-red flag yan. Bakit? 100 million. 100 million. Ay matindi yan. Anong transaction ba yan at tumanggap ng 100 million? Kung nagpadala ka ng 100 million kay Ayala, ay hindi nakapagtataka. Ayala yan bilyonaryo yan. Kung nagpadala ka kay Rason, kung sila Rason nagtatransfer ng 100 million, 200 million, walang problema. Pero ito, kontraktor, tapos pinadala sa congressman, 100 million, ay... Anong iisipin mo doon? May trail. Kung yung mga negosyante nagpapadalahan ng mga pera, 100 million, kung bilyonaryo ka, hindi yon nakakaduda. Hindi yon anong tawag doon sa transaksyon na ganon? Ano bang tawag sa English doon? May tawag ang amlak doon Pero yon ibig sabihin, flinag ka agad, naka-flag ka agad. So ang nangyari, kontraktor. Sinong kontraktor? Hindi pinangalanan. Basta't ang kontraktor na ito, isa doon sa top 15 contractors na pinangalanan ni PBBM. So sino-sino kaya yon? Pwedeng pwedeng sila Diskaya, pwedeng Sunwest, nila Saldico, pwedeng Wawaw Builders. Sino pa bang mga nandun? Wawaw. Kay Tone, yung kapatid ni Saldico, kasama doon. Yung Centerways Construction ni Lubiano, yung nag-donate kay Cheese ng 30 million. Yun ang mga kasama sa top 15
Saint Gregory saka Saint Timothy ni Saint Gerard pala, Saint Gerard, Saint Timothy ni ni yung saka Alpha and Omega. O lahat kay Diskaya 'yon. O. Wow, kasama doon sa top 15. Kirante kasama doon. Sunwest, Hightone, kasama doon. Kaya isa doon sa 50 na 'yon. Questionable transactions, yung suspicious yun. Nakakasuspitsa. Ayan, suspicious transaction. Bakit suspicious transaction? Ay kasi kontraktor nagpadala ng pera sa congressman. Doon pa lang maano ka na red flag na. 100 million pesos pinadala sa congressman at ang nagpadala kontraktor. Anong kontrata nila? Anong transaksyon nila? Di ba? Kaya alam nyo, maganda rin ito talagang ginawang ombudsman si Boying Rimulya. Iba rin ito si Boying Rimulya. At ito ipagpatuloy ko yung pagbasa ko. And that transfer of money is a questionable transaction. Yung pala, questionable transaction. Traced by the AMLAC, Anti-Money Laundering Council. So, it gave us a clue on how to proceed further. Kasi nga, hindi naman nangangahulugan na nakuha mo yung clue na yon, pwede mo nang kasuhan. Dapat buuin mo muna yung kaso. So, yan mga kabunyog. Kaya yan ang mga laman nangunguna sa mga balita yan ngayon mga kabunyog. Ay dito naman sa aking page at channels, ayan Ombudsman probes 100 million peso transfer to 2 lawmakers. Yan yan mga kabunyog. Lumalawak na talaga, Lumalawak na. Kaya yung mga yung sila Bongo saka sila Sara Duterte, huwag nilang isipin na sila lang yung, sabi kasi ni Bongo, sila lang daw yung ini-eliminate o tinatarget. Hindi. Lahat naman. Basta't may ebidensya. Ang kailangan dito talaga ebidensya. Ngayon, lagi, paulit-ulit yung kampo ng mga Duterte, si Romualdez daw, si Romualdez. Mag-produce na kasi kayo ng mga ebidensya nyo. Mag-produce na kayo para maganda nga makita na natin na sangko talaga si Romualdez kung mayroong ebidensya ngayon, mayroon nang nakuhang ebidensya ang ombudsman. Dalawang kongresista aktibo ka sa ngayon, nakatanggap ng 100 million sa pamamagitan ng bank transfer galing sa isang kontrakto. So, talaga to? Matindi ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito sana yung maganda kung naka-public, nakabukas sa publiko yung mga pagdinig ng ICI. Ito mga kabunyog, hindi po ako nang-iintriga, hindi ako nagchichismis. Balita po yan sa Philippine Star. Kita nyo naman, Ombudsman probes 100 million peso transfer to 2 lawmakers. Balita na rin po yan sa iba pang mga media outlets tulad nito nga. Kanina binasa ko yung mahiksing statement ni Boying Rimulya. Ayan It involved one of the 15 contractors and 2 active congressmen. And there was a transfer of money through the bank. Tapos, nagkakatulungan kasi yung ombudsman at saka yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Alam nyo mga kabunyog, yung Anti-Money Laundering Council, malaki talaga ang maitutulong yan. Ang Anti-Money Laundering Council kasi, yan talaga makapangyarihan yan. Ang rule sa mga bangko, pag mayroong diniposito o transfer na pundo na mga 500,000 plus, automatic magre-report ang bangko sa AMLAC. 500,000 plus. Kapag may 500,000 plus na deposito, i-inform dapat ng bangko ang AMLAC. Aalamin ngayon ng AMLAC ano tong transaksyon nito. Bakit sino ba to? Bakit tumanggap ito? Sinong nagpadala? Si ganito? Transaksyon nila o ganyan yan. Kung mayroon akong ganyan nakatanggap ako ng deposit na more than 500,000.
Ang tanong sa akin ng bangko, ano po bang transaksyon ninyo? Sino po ang nagpadalang ito sa inyo? O sinabi ko, ganito po ang transaksyon namin yan. Ganyan yan. Ganyan yan. Kaya ito, questionable yung transaction kasi ang laki-laki, 100 million. O, tapos, bakit ngayon nakakasuspitsa? Kasi ang nagpadala, kontraktor. Ang pinadalhan, congressman. O, patay. Patay. Lalabas na ang totoong nangyayari sa mga korap. Tama lang talaga ang ginawa ni PBBM na ang inilagay niya, ang ginawa niyang ombudsman ay si Boying Rimulya. Grabe talaga ang tatrabaho. Actually, kung hindi lang hinarang nila Amy Marcos, kung hindi lang hinarang nila Marcoleta, pinahirapan itong si Rimulya, matagal na sana itong nagsimula ng trabahong yan. Mga kabunyog, sisimula pa lang ni Rimulya pero nakikita nyo na yung mga target niya. Hongo, Villar, Vizcaya, tapos ito. Nakita nyo mga kabunyog. Pero kung napaaga ang appointment nito bilang ombudsman, kasi nabakante yung pwesto ni Martires, July 27 pa, 2025, ang tagal na. Anong buwan na ba ngayon? October na. Mag-October ibig sabihin July, August, September, October, 3 buwan. Bakit kasi natagalan bago na-appoint ni Marcos itong si Rimulya? Hinarang pinahirapan. Talagang lahat ginawa nila Amy Marcos, nila Marcoleta, nila Baste, nila Atty. Torion, Atty. Topacio, lahat. Pinagtulong-tulungan talaga ng mga DDS. O kaya lang sa bandang huli, nangibabaw pa rin si Rimulya. Na-appoint pa rin ni PBBM. Ngayon naman, makikita natin, maganda ang tinatakbo. Unang-una, yung mga salin, ibinukas niya na uli. Yun. Ano na? Pangalawa, mayroon ng kakasuhan next week. May kakasuhan na next week. May kakasuhan na. At ito na nga, ang magandang balita, si Bongo iimbestigahan na. Kaya umaalma na si Bongo sila Diskaya, iimbestigahan na. Malamang daw si Villar, iimbestigahan na rin. Pagkatapos, ito, 2 kongresista rin, iimbestigahan na. Maganda tong na to. At least, yung tao napoprostrate doon sa ICI. Napoprostrate ang tao doon sa ICI. At least dito binabawi ni Ombudsman Rimulya. Di ba nag-live ako niyan? Sabi ko, nakakadismaya itong ICI. Buti na lang, nandyan ang bagong ombudsman. At least may nakikita tayong pag-asa. Hindi naman ako nito ni Boying Rimulya Pag maganda naman ang ginagawa nito, sinusuportahan ko Nagbablog ako para anuhan siya. Kayo naman, alam nyo naman, di ba, ang comment ko dito kay Rimulya? Sabi ko si Rimulya, okay yan. Pagdating sa Duterte, talagang hindi matatakot yan. Kaya lang sabi ko, sana pagdating din sa mga kaalyado ni Marcos, huwag niyang paligtasin. Ibig sabihin, kaalyado man yan, dapat mapanagot, basta't katiwalian. Yun. At sana, talaga siya? Kasi politiko siya, yun ang issue sa kanya Yun ang issue sa kanya, politiko, baka naman protektahan niya ang mga politiko. Sabi naman ni Rimulya, for God and country na. Itong ginagawa niya daw na ito, for God and country. Kasi alam nyo naman, nagkasakit yan, di ba? Ayaw ko namang sabihin muntik lang mamatay. Pero grabe daw yung pinagdaanan yan, di ba? Payat na payat yan noon. Ilang buwan ba yan hindi nakapasok sa trabaho noon? Nag-undergo yan ng major operation. Nag-undergo. So parang sa kanya ito, pangalawang buhay niya na to Parang bumabawi si Rimulya. At binigyan siya ng Diyos ng dagdag na buhay. Nalagpasan niya yung matinding pinagdaanan niya. Payat na payat yan noon. So at least ngayon, sana naman, kung sa pagiging politiko naman, naging governor na yan, congressman, naging DOJ secretary, tapos ngayon ombudsman, dapat talaga ang gawin mo na Rimulya, para na sa Diyos at sa bayan, tama yan. Di ba sabi niya, for God and country na ang gagawin ko. Wala na sa akin yung mga pakisama-pakisama. Kaya, brad niya si Romualdez pero Rimulya, kung may ebidensya ka kay Romualdez at talagang mo yan,
Kung mayroon din lang ng ebidensya at talagang ipurso mo yan, bibilib sa'yo ang taong bayan. Kasi sabi niya, wag na muna yung mga pakisama-pakisama. Ibig sabihin, yung mga brad-brad niya na yan sa fraternity, kasi brad niya sa fraternity yan si Rimulya, ay si Romualdez. Ang problema lang naman kasi, wala namang napoproduce na ebidensya sila Chis Escudero. Walang napoproduce na ebidensya sila Marcoleta. Kaya ang hirap habulin si Romualdez eh. Ang hirap habulin. Magpo-produce pa ng testigo si Marcoleta, piniki pa yung ano. Questionably pa. Epektibo pa yung notaryadong statement. Ayan. Tuloy, nalagay sa alanganin yung kanilang testigong si Gutesa, nagtatago na ngayon. Ayaw nang umattend sa patawag ng DOJ, ng NBI. Yun ang problema. Pero sana maganda yan. Kung may ebidensya talaga sila Chis Escudero, para sabi nila, lalaban na daw sila kay Romualdez, ilabas na nila ang ebidensya, testigo laban kay Romualdez. Pero ito, sana lang makarating ito kay Ombudsman Rimulya. Tuloy-tuloy mo yan, Ombudsman. Si Bongo, si Villar, si Cayetano, tuluyan mo yan. At mga kongresista, tama yan. Hindi pwedeng senador lang, pati mga kongresista. Kasi kapag senador lang yung nahagip ng mga investigasyon, iisipin yan. Senador lang, mga senado lang yung gusto nyong habulin eh. Oh. Ano ito mga kabunyugma? Actually ganito. Actually ganitong sasabihin ko. Hindi naman kailangan na nga ni Marcos na magbuo ng ICI. Actually lang yung Independent Commission for Infrastructure, hindi na kailangan yun. Ang problema kasi nung panahon ni Martires, hindi niya naman ginampanan ang pagiging ombudsman. Ang ombudsman ay ano yan? Yan ang nagbabantay ng pondo ng bayan laban sa katiwalian. Yan talaga eh. Nakalagay yan sa konstitusyon. Nakalagay yan sa konstitusyon. Hindi naman kailangan ang ang ICI. Kung yung ombudsman nung panahon, si Martires, ginawa niya yung trabaho katulad ng ginagawa ngayon ni Rimulya, siguro baka pa kahit paano nabawasan ang korupsyon. Kasi matatakot ang mga nasa gobyerno eh. Ang problema sa ilalim ni Martires, hindi natakot. Kasi protektado sila ni Martires. Kahit yung salin, hindi pwedeng tingnan. Parang nakakuha sila ng protector kay Martires. Kaya dito, ang laki ng pananagutan ni Martires eh. Pero itong si Ombudsman Boying Rimulya, matino na. Sana magtuloy-tuloy at sana hindi ka selective, Ombudsman Rimulya. Ito? Mga kabunyog, patuloy ka naming susuportahan. Yung malaki ang magiging tulong mo Boying kay PBBM. Kasi si PBBM, gusto ng tao yung ginagawa ni PBBM. Na labanan ang korupsyon. Kaya lang, ang gusto ng tao, may makitang resulta ng investigasyon. Hindi lahat investigasyon may makulong. May makasuhan, may makulong. Ang problema sa ICI, napoprostrate ang tao. Napoprostrate ang tao sa ICI. O sana sa'yo, sa ombudsman, yung frustration ng tao, tama yung sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. At sa tingin niya daw, si Ombudsman Rimulya ang huling pag-asa para mabalik ng tiwala ng tao sa gobyerno. Diba? Yun yung sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Reaction niya sa pagkakatalaga kay Rimulya bilang ombudsman. Sabi niya sa tingin niya, malaki ang matutulong ni Rimulya para kahit papano mabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno. Sana hindi lumaki ang ulo mo, Boying sana rin makarating kay Boying itong natin. Ano ito mga kabunyog? Maganda ito. Pero matindi ang ebidensya na yan. Bank transfer. Bank transfer. O sige nga, paano ipapaliwanag ng dalawang kongresista na tumanggap sila ng 100 million galing sa kontraktor? O sige nga. Anong kontrata niya? Anong transaksyon nila doon sa kontraktor? Mahirap yan. Mahirap lusutan yan. Mahirap lusutan yan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Sana tuloy-tuloy. Sana tuloy-tuloy. At sana pangalanan niya na yan. Pangalanan niya yan.
Pag pinangalanan niya yan, pati yung kontraktor, maganda yan. Kasi yung ICI, wala. Sikrito sa tao. Grabe ang perang ninakaw sa atin, tapos sinisikrito sa atin ang lahat. Sana pangalanan mo. So okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.